Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, 12 araw na lamang po bago magpasko, isang bagyo ang nagbabadyang manalasa sa bansa. Isa na itong tropical storm na may international name na Rai. Nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility, nasa may Pacific Ocean. At huling nakita ito kaninang hapon sa layong 1,630 kilometers east ng Mindanao. At ang lakas ng hangin nito ngayon ay umaabot na ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ang bugso, 80 kilometers per hour at ito ay kumikilos west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan ang gabi, tatawagin itong Bagyong Odette, ang unang bagyo ngayong Disyembre at ika-15 sa taong ito. May tsansa na tumama yan o maglandfall itong sentrong bagyo dyan sa may Caraga o Eastern Visayas sa darating na Huwebes. Pero muli mga kapuso, meron tayong area of uncertainty kaya posibleng hindi lang sa may Caraga, posibleng dito sa may Samar tumama yan o kaya naman dito sa may Davao region. Kaya dapat po talaga paghandaan itong bagyo to dahil tatawid yan ng Visayas at sa araw ng Sabado posibleng nandiyan na yan sa may West Philippine Sea. Mga kapuso, sa wind intensity map, ito naman po yung lakas ng hangin, makikita nyong lalo pang lalakas yung bagyo habang papalapit sa bansa. Ito, bago pumasok ng PAR, may nakikita na kayong kulay pink. Ito yung hangin na mahigit 100 kilometro na bawat oras. Yung kulay dilaw, mga 60 kilometers per hour. Habang lumalapit yan dito sa ating bansa, lumalaki yung kulay pink, lumalaki yung kulay dilaw. Ibig sabihin, lumalaki yung lugar na papalakas siya. At habang papalapit yan at bago tumama dito sa may Caraga, kung dyan siya tatama, may kulay pula na. Ibig sabihin yan, mahigit 100 kilometro kada oras na yung hangin na dala-dala niya malapit sa gitna. Kaya mga kapuso, malakas na bagyo itong binabantayan natin. Paghandaan po yung panganib na dala-dala nitong bagyo, gaya ng mga pagbaha, landslide, malakas na hangin, at yung mga nakatira sa mga dalampasigan, yung storm surge o yung daluyong, o yung pong pagtaas ng karagatan. Sa ngayon, wala pang epekto itong bagyo sa anumang bahagi ng bansa, pero dahil pa rin sa hanging amihan, tail end ng frontal system at yung localized thunderstorms, uulanin ang ilang bahagi ng bansa bukas. Sa rainfall forecast ng Metro Weather sa Luzon, may katamtamang ulan dito sa may Cagayan Province, Isabela at Aurora, hanggang dito sa may ilang bahagi ng Cordillera. May mga pag-ulan din sa Southern Luzon, gaya ng probinsya ng Quezon, Mindoro at maging dyan sa may Palawan. Sa Metro Manila mga kapuso, mababa po ang tsansa ng ulan bukas, maghapon yan. Sa Visayas, maghapong posibleng ulanin ang Panay at Negros provinces. Ang Central at Eastern sections, meron din pong may hinang pag-ulan pagdating sa hapon. Magiging maulan sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa may Caraga at Davao region. Kumisan may mga malalakas mga kapuso ang maghapon yan. At pagdating ng hapon, may malalakas na ulan na, lalong-lalo na dito sa ilang bahagi ng Mindanao, kaya maghanda po tayo sa posibleng pagbaha o yung pagguho ng lupa. Kaya sa hapon mga kapuso, nandiyan yung posibilidad ng mga thunderstorms. Apektado rin ang hanging amihan, yung mga karagatan, magiging maalon at delikado pa rin pong pumalaot mula dyan sa may Batanes, Babuyan Group of Islands, dyan sa may Ilocos region, dito sa may Cagayan Valley, maging sa Aurora at Quezon, buong Bicol region, coastal areas, dyan sa may bahagi ng eastern section ng Visayas, maging dyan sa may Dinagat Islands. Yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.